presentasyon ng testigo will not prove anything. It will not prove that the Vice President committed the crime nor an impeachable offense. Kaya sa totoo lang ngayon ang cross-examination, pero kung ako abogado, no cross-examination. Useless para sa akin. Kalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nais ng prosekusyon na dumalo nga yung Vice Presidente sa nagpapatuloy ng paglilitis. Alamin natin yung iba pang detalye sa ulat ni Angel Pastor. Eksaktong alas 2 nag-umpisa ang Day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 21 senator judges ang present sa ikalawang paglilitis. Sumentro ang Day 2 ng trial sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa mga pagbabanta umano ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng impeachment trial, sinimulan ng prosekusyon ang pagpresenta ng kanilang unang testigo mula sa NBI Cyber Investigation and Assessment Center na si John Mark Calilong. Pero bago pa man humarap itong nasabing testigo, ay nagpahayag na ang House Prosecution Panel ng kanilang pagnanais na ipatawag si VP Sara bilang hostile witness dito sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Matapos nga ito ng mabilis na pagbisita ni VP Sara sa Senado nitong Martes para makipagpulong sa kanyang defense team. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. Pero binigyang diin ng presiding officer na bagaman handa silang tugunan ang motion ng prosekusyon ay hindi nire-required si VP Sara na dumalo sa impeachment trial. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Sa unang ipresentang testigo, mariing tinutulan ng defense panel ang iniharap na NBI agent na si Calilong dahil walaan niya ito sa Articles of Impeachment laban sa bise. Your Honor, may we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Cebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Hindi naman pinabura ng impeachment court ang nasabing motion ng depensa. Nauna nang itinanggi ng kampo ni VP Sara ang mga aligasyon. Ayon sa kanyang mga abogado, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang kanyang karapatan sa malayang pananalita na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Iginit din ng depensa na walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha si VP Sara ng isang assassin o hitman upang gawin ang nasabing mga akusasyon. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang testigong si NBI agent Calilong tungkol sa mga notes na paulit-ulit niyang binabasa habang nagbibigay ng testimonya at kung isinumiti ba ang mga ito bilang ebidensya sa impeachment court. The witness here, for the record, mentioned that he was referring to notes. Kanina pa po ito. Could he please clarify what specific notes he was referring to? Who prepared those notes? When were they prepared? And were they made before, during, or after the events he have testified about? And also, these notes, nabigyan po ba ang defense ng copy ito? Was this submitted as part of the evidence also, Mr. Presiding Officer? Additionally, the question is, was he relying on these notes to refresh his recollection while giving his testimony today? Ipinaliwanag naman ni Calilong na siya mismo ang gumawa ng mga naturang notes habang isinasagawa ang investigasyon. Anya,
Isinama na rin ang mga nilalaman ng mga ito sa kanyang sinumpaang salaysay o affidavit. Gayunman, nilinaw niyang hindi mismo ang mga notes ang isinumite niya bilang ebidensya. Tutol naman ang kampo ng defense panel sa mga paliwanag ng prosekusyon hinggil sa kanilang testigo. Ayon sa kanila, tila ang prosekusyon na mismo ang sumasagot para rito. Ibinesura naman ng impeachment court ang motion ng depensa at pinayagang manatili sa record ang paliwanag ng prosekusyon bilang tugon sa tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Samantala, humiling naman ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipatawag bilang mga testigo sina OVP Chief of Staff Zulieca Lopez at NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni VP Sara. Hiniling ng prosekusyon ang pagpapalabas ng subpoena ad testificandum upang mapaharap at makapagbigay ng testimonya sina Lopez at Matibag sa pagdinig. Pasado alas 6 nag-adjourn ang day 2 ng trial at magpapatuloy sa Miyerkules, July 8 alas 2 ng hapon. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Regarding nga doon sa iniharap na unang witness sa pangalawang araw na impeachment trial ni VP Sara, yun nga, may piniresenta nga na video doon. Pero hindi ko siya masyadong natutukan yung buong impeachment trial, Attorney Sal. Pero ano po masasabi ninyo doon sa naging overall assessment doon sa witness, Attorney Sal? Unang-una, pag-usapan muna natin yung pinakita niyo yung video na isang abogada Yes. ang nagsalita. Medyo nilinlang nga tayo nitong itong prosecution Parang una, sinabi nila na yun ang haharap para magpresenta ng testigo. No? Akala natin, siya ang mag-handle ng presentasyon ng testigo. Yung pala, magsasalita lang doon, magpupropaganda lang, babanatan lang si Inday Sara na dumating, pupunta ba yan dito, gagawin daw nilang hostile witness. Yung pala nag-ano lang, hindi lamang nagpupropaganda, gusto lang sigurong makita mukha niya sa telebisyon. Hindi naman pala siya ang mag-handle ng presentasyon ng testigo. Now, pangalawa, kaugnay naman dun sa testigo. Alam po ninyo, mawalang galang na sa lahat Sa aking palagay, parang nasayang ang 3 oras na panonood natin doon sa presentasyon ng testigo ng prosecution. Bakit kanyo? Ano ba ang testimonya nito? Ang testimonya lang naman ito, di umano, pinanood niya yung mga pahayag ni Inday Sara at in-authenticate niya kung ito nga ay tunay na lumabas. At kung ano, ang mga sinabi niya, yun din ang nakita niya doon sa Facebook, sa Meta, kung saan pa. Tapos nagpresenta ng mga affidavit na nandun sila nung panahon ng sinasabi ni Inday Sara yun. Teka muna, bakit? Ang tanong ko, kini-question ba yung mga pahayag ni Inday Sara? Has the defense disputed that? Kinontra ba nila na walang ganon? Na hindi nagsalita si Inday Sara? Wala akong narinig na kinokontra nila yun. Ang sinasabi nila, pag gagamitin mo yan, kailangan yung context. Kaya nga gusto nila, hindi lang yun ang papakita mo sa screen, kung hindi lahat, kung yun yung mismong komperensya. Dahil kung papakita mo lang yung portion na nagagalit siya, iba ang magiging pananaw mo. O madalit sabi, bakit ka pa magpipresenta ng isang testigo na wala namang halaga? Anong makukuha mo? Hindi naman dinidispute. It's not disputed na nagsalita si Inday Sara ng ganon. Ang sinasabi ng depensa, at yun din ang sinasabi natin noon pa, na yung pahayag niya ay sagot lamang sa isang vlogger. Kailangan titingnan mo in context. Kung baga, nagsusumbong siya sa bayan na merong mga nagpaplanong pumatay sa kanya at kung patayin siya, paghiganti niyo ako. Yun lang naman ang punto ron. So para sa akin, useless yung testigo ng prosecution. Because, number one, yung video, hindi naman dinidispute yun. Number two, yung presentasyon ng testigo will not prove anything. It will not prove that the Vice President committed the crime, nor an impeachable offense. Kaya, sa totoo lang, ngayon ang cross-examination, pero kung ako abogado, no cross-examination, useless para sa akin. Meron akong napansin nga pala kahapon. Yes, Attorney. Kahapon, alam mo yan si Yes.
maraming bagay yan na hindi kami nagkakasundo niyan. Talagang natin napupulaan yan. Pero kahapon, medyo hindi yata naintindihan yung punto de vista niya. Meron siyang sinasabi sa hukuman at sa prosecution na teka muna, nung ipipresenta na yung NBI, ang tanong ko, sabi niya, hindi niya naman naprobahan. Nagkontrata siya ng mamamatay tao. So ang tanong ko sa inyo, tinatanong ng Ontiveros, ito ba ay isang krimen yung ginawa niya, yung mga pagpapahayag niya? O ito'y mali lang na asal? Ang sagot naman itong prosecution, nagtalumpati ron. Ang talumpati, madalit sabi, nagpropaganda. Kaya sinasabi ko nga kahapon kay Jason, akala ko, nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, propaganda proceeding pala ito. Kasi ito namang presiding officer na si Escudero, wala nang ginawa ito kung hindi overrule ang objection at pumapayag sa propaganda ng kabila. Oh, kaya useless. Pero yung punto ni Ontiveros, sinasabi niya, teka muna, nagpipresenta ka ng testigo mo dyan. Ano bang saysay niyang presentasyon mo yan? Hindi, kasi sinasabi niyo na nagpanta siya at nagkontrata. Wala naman kayong ebidensya na nagkontrata nga ng assassin. So, anong saysay yung testigo mong yan? Yun ang punto niya. Nakakala naman ng isang senador, akala niya naman, itong tanong na ito ay parang laying the foundation para makapagsalita ng propaganda ng mga isa. Hindi. May punto si Ontiveros doon. Yun din ang sinasabi natin na bakit mo pa ipipresenta ang isang testigo na hindi naman nagpapatunay na merong ginawang krimen itong si Inday Sara at hindi rin nagpapatunay na impeachable offense. Kaya useless. Sana hindi na mag-cross-examine ng depensa kasi ano may cross-examine mo doon? Hindi naman nila dinidispute na talagang merong press conference. Hindi naman nila dinidispute na sinabi ni Inday Sara yun. Ang sinasabi lang nila, sige, nagsalita siya ng gano'n, pero pakinggan niyo kung bakit niya ginawa yon. At yung ginawa niya, yun ay kasama yun sa kalayaan ng pagpapayag at walang krimen doon. Yan ang punto de vista ng depensa na tama naman.